na yung isang vice presidente i-anunsyo sa publiko that she already contracted an assassin to kill no less than the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Heto na nga, no, pag-usapan natin itong supporter ni Raffy Tulfo. Nag-give up na itong supporter ni Raffy Tulfo. Pinunit yung kanilang larawan nilang dalawa. Kasi itong mamang ito, tinulungan pala ito dati ni Raffy Tulfo. Tapos nagpa-picture siya kay Raffy Tulfo. May binigyan raw siya ng award ni Raffy Tulfo. I think sa Raffy Tulfo in Action yata yun, no? Tapos, dahil sa galit niya kay Raffy Tulfo sa mga pangyayari ngayon, sa mga latest statement ni Raffy Tulfo, na alam naman natin na itong si Raffy Tulfo ay parang walang bayag no, sa korupsyon dito sa flood control. Wala siyang bayag, pero kung mga usaping mga kabit-kabit, ang tapang-tapang niya, pero dito sa usapin na tutugisin itong mga mastermind sa flood control, walang bayag. Nagagalit na yung mga taong bayan kay Raffy Tulfo. Heto, pinunit yung larawan, mamaya ipapakita ko yan, okay? Eto, breaking news, kahapon ay nakita natin lahat ang nangyari, no? Na itong si dating Governor Chavit Singson, na alam naman natin na ito ay kritiko ngayon sa Administrasyong Marcos, inaresto na rin. Tingnan nyo sila ha, inaresto nila. Kaya nga sabi ko, tama talaga yung sinabi ng taong bayan na silent martial law na ang mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Parang maniniwala na ako dyan. Kasi tingnan nyo, si Manong Chavit, matanda na yan, no? Senior na yan, inaresto. Ito talagang administrasyon na ito, walang walang pinipili kung ma-senior ka man, walang respeto. Wala talaga. Basta ang masasabi ko lang yan, BBM, may araw ka rin, no? Kasi ang karma po, gulong ng palad ha. May araw ka rin sa mga ginagawa mo. Hindi na ba tayo pwedeng mag-criticize ngayon sa gobyerno? Ganyan ang demokrasya. Accept naman, BBM, na ganyan ang demokrasya. Bakit ka nasasaktan every time meron pong pupuna sa mga iyong ginagawa? Baka ikulong tayong lahat kasi negative ang trust rating niya. Baka magalit siya na ni-negative natin yung trust rating niya. Baka ikulong niya lahat ng taong bayan. Ikaw naman, BBM, hayaan mo ang taong bayan, BBM, na mag-criticize sa gobyerno mo. Si Duterte dati kinikriticize yung kanyang yung war on drugs niya, na sinabi niyong extrajudicial killings, pero wala naman. Sabi nga ni Duterte, hayaan nyo yung mga reklamador na yan kasi po, demokrasya tayo. Okay? Yan po. At last but not the least, papanoorin po natin itong inipresenta na po ng mga congressman, itong led by Jervil Luistro, itong mga private prosecutors nila, inipresenta na nila at nagpapa-interview sa media dahil excited na sila sa impeachment ni VP Sara. Excited na sila. Ay, sa sobrang daming problema ng Pilipinas, pero ang inatupag nila, ito mga hinayupak na ito, ang inatupag ng mga hinayupak na ito ay ang tinatawag nating ano tawag dyan? Impeachment. Sa sobrang daming problema, impeachment. Hay nako. Ang laki-laki ng ninakaw ng pera ng bayang ito, pero impeachment pa rin sila. Hay nako. Pamumulitika doon, pamumulitika dito, lahat sila pamumulitika. So yan po ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat guys, paki-like muna, tsaka paki-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Pero bago ang lahat, no,
Gigreet muna ako dito sa ating mga audience dito sa Donmar TV kasi bihira lang tayong mag-greet sa ating mga kababayan. Ayan. Teria Nagma, good morning Sir Donmar. Good morning sa iyo po. Nora Coles, o Nora Coles, may mga picture naman. Yan, sabi niya. Roberto Ore, you always, saan kinuha yan? Manuel Adriano, saan naman po Ma'am Jessica na may voucher or may receive copy ang under the table? Ayan. Ito yung mga comment patungkol kay Erwin Tulfo sa interview ni Ma'am Jessica. Toots G, ayan, may kawatan bang nagpapapicture sa nakaw ng pera? Siyempre ayaw ng ebidensya kaya walang picture. Correct, tama. Sabi ni CB1Q, kailangan daw ng resibo sa pagtanggap ng perang nakaw. Anong ilagay sa resibo? Kaya nga bobo itong si Erwin Tulfo eh. Magaling lang yan sa bendalo ni Erwin Tulfo. Diba? Ito. Panoorin natin itong Ang Regional Trial Court sa Vigan City. Dahil sa paglabag panoorin muna natin itong si Manong Chabit nga. Ito nga yung issue ngayon eh. Ito. Ito yung picture kumakalat kahapon na inaresto raw itong si Manong Chabit. Okay? Alamin natin ang buong detalye bakit inaresto itong si senior na ito si Manong Chabit. Bakit inaresto? Kawawa naman si Manong Chabit. Ito po panoorin natin yung balita na yan dito sa GMA. Inaresto ngayong hapon sa Quezon City si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa kasong cyber libel. May warrant of arrest si Singson mula sa Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dahil sa kanyang edad na 84 years old, hindi siya pinusasan at hindi rin idinitain. Nakapagpiyansa na rin siya ng 60,000 piso. Yan. Nakapagpiyansa na rin siya ng 6,000 piso. So meaning to say, I think nakalabas rin si Manong Chabit pagkatapos na inaresto. No? So, yan. We therefore conclude na itong administrasyong Marcos, hindi ka na pwedeng mag-criticize. Yan ang problema. Baka nakalimutan ni Bongbong Marcos kung ano yung tunay na kahulugan ng demokrasya. Kasi nakalimutan po ni BBM, ipaliwanag natin. Alam mo, BBM, ang kahulugan po ng demokrasya, yan nga po nalilito rin ako dyan bakit itong mga dilawan na ito ay itong si Hontiveros, no? Nagtataka nga ako dito sa mga dilawan kasi kapag sila po ay i-criticize ng mga vloggers ay maghahain kaagad ng kaso ng mga kung ano-anong kaso. Ano ba ang ipinaglalaban ninyo? Ano ba ang ipinaglalaban ni Cory noon? Demokrasya po ang ipinaglalaban ng mga dilawan, ng mga ka-Aquino noon. Baka nakalimutan nyo kung anong meaning ng demokrasya. Ang meaning po ng demokrasya ay kung ano man ang sitwasyon ng ating administrasyon, kung sino man ang mga nakaupo, tayong mga Pilipino, libre tayong mag-criticize. Kung meron pong mga bagay na hindi natin gusto na ginawa ng administrasyon, ay pwede po tayong magsiwalat in public. Na hindi po tama yan. Kung sa tingin ninyo gusto nyong pababain o ipaparesign itong si BBM, pwede kayong magsabi, resign BBM, because that's democracy. And the meaning of democracy is kung sino yung nakakarami, doon tayo. Susunod tayo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, ang kakapal ng mukha nitong si BBM Alam niya na nag-negative rating na siya. Negative trust rating na siya. Negative 15. Sa susunod na buwan, magne-negative 100 na yan. Now, hindi ka pa bababa bilang presidente BBM? Ang kakapal pa rin ng mukha mo
na manunungkulan sa bansang ito na ayaw na ng taong bayan sa'yo, isinusuka ka na ng taong bayan, di ba ang kakapal ng muka mo kapag ganyan? So, yan po ang meaning ng demokrasya. Hindi po bendalo ang demokrasya, ha? Sa mga ginagawa nila ngayon, parang wala. Kakasuhan nila yung mga sa tingin nila threat to their political future. Kagaya ng mga itong Cayetano Black. Sinong kinasuhan? Plano nilang kasuhan si Robin Padilla. Si Jinggoy nakulong na. Si Joel may plano rin silang kasuhan. Si Chis Escudero nag-over the bakod na kasi natakot siyang kasuhan siya. Sino pa? Si Bato ngayon hinahanap na kasi pinipilit talaga nilang ipasok itong kabobohan ng ICC. Sino pa? Si Bongo, plano nila. Idamay na nila si Bongo sa ICC. Sino pa? Si Senator Marcoleta. Di ba? Inuna na nila yung patungkol sa issue ng asawa ni Marcoleta. At wag ka. Meron pa yan. Nagluluto pa yan ng kaso. Alam naman natin na hawak nila ang ombudsman ngayon na si Rimulya. At si Cayetano rin. May planong kasuhan nila si Cayetano. So, itong Cayetano Black, uubusin nila ito kasi alam nila Duterte ito. And number one threat dito sa gobyernong ito ay ang mga Duterte. Takot sila kasi yung taong bayan, ang gustong mangyari ng taong bayan ay mga Duterte ang gusto nilang mamuno sa 2028. Pero, delikado yan. Kapag Duterte ang mamuno sa 2028, delikado yan. Hindi yan delikado sa taong bayan, delikado yan sa mga bangag. Delikado yan sa mga bangag. Delikado yan kay BBM, delikado yan sa mga Dilawan, delikado yan ni Trillanes, ni Dilima, sa mga nagnakaw sa flood control, delikado yan delikado ang mga Duterte. Di ba? Dati, si Rapi Tulfo, number one si Rapi Tulfo, tumakbong presidente. Di ba? Meron tayong ganyan number one si Rapi Tulfo. Yan ang panlaban kay Duterte, si Rapi Tulfo. Tingnan mo ngayon, ha? Etong video na ipapakita ko sa inyo, ito po yung supporter dati ni Rapi Tulfo. Okay? Remember, supporter po ito ni Rapi Tulfo noon. Ngayon, ano nang nangyari sa supporters ni Rapi Tulfo? Ito na po ang nangyari. Sabi mo na ko nakawag. Ito ay binigay sa akin ni Senador Rapi Tulfo. Ng Gawad Katapatan ng kanyang programang 92.31 sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang ito, no? Ito, picture namin. Ayan na. At pirma. Ito kami, mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, Nining Ataduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Ito hindi nga lang ito supporter ni Rapi Tulfo. Hindi lang supporter ito kundi idol pa niya si Rapi Tulfo Idol pa niya. Hindi lang ordinaryong supporter ito, idol ito. Kinikip niya yung mga certifications, yung mga picture nila dati ni Rapi Tulfo kasi idol nga niya si Rapi Tulfo. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Rapi Tulfo, no? At ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ako sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya nagbumoto sa iyo. Wala kang bayag na paglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang... Tingnan mo yan Ilang taon niyang tinatago yung mga picture na yan.
Ilang taon na yan yung mga medalya, mga certification, tinago niya yan kasi mahalaga sa kanya yan. Rapi Tulfo, idol ko yan. Pero dahil sa galit niya, pinunit niya. Mundo. Magunaw man ang mundo, ay hindi ka papasok sa politika. Ito, yan. Itong ano mo, oh. Itatapon ko, susunugin ko. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman. Sinasabi mo. Ngayon, takot ka ba? Ayan. Wala ka ng bayad. Yung bayad mo napunta na sa mukha mo. So, ano ba? Ito ha? Anong nangyari? Ito i-analyze ko ha. Idol niya si Rafi Tulfo. Makita mo naman walang halong kaplastikan kasi tinatago pa nga niya. Importante para sa kanya itong mga bagay na ito. Pictures, medalya, mga plaque of appreciations. Pero mantakin nyo, pinunit niya. Alam niyo ba kung bakit niya pinunit? Hindi na niya matake. Kasi akala niya, si Rafi Tulfo, kapag, I'm pretty sure, bumoto ito nung panahong eleksyon na maging senador si Rafi Tulfo, di ba? Pero, hindi niya akalain na wala palang bayag itong si Rafi Tulfo because Rafi Tulfo is a fake na tapang. Nagtapang-tapangan lang si Rafi Tulfo. Fake ang pagkatapang niya pero walang bayag. Kasi buong akala niya kakampi si Rafi Tulfo ng taong bayan kapag siya na ang maging senador. Pero anong ginagawa ni Rafi Tulfo? Diba? Dismayado siya sa performance ni Rafi Tulfo. Dismayado siya. Yan ang analysis ko dyan. At hindi lang naman si tatay ang dismayado. Halos naman siguro lahat ng taong bayan dismayado kay Rafi Tulfo. Kaya sa 2028 elections, wag na ninyong iboto yan si Rafi Tulfo. Mga Tulfo. Kung tatakbo man sila ulit, kung anong posisyon man ang tatakbuhin nila, wag nyo nang iboto yan kasi walang bayag yan. Mabuti lang sila sa pag-solve ng mga solusyon para sa mga kabit. Mga kabit, away pamilya, doon lang sila. Hanggang doon lang sila. Okay? So, wala na talaga. Ngayon, punta naman tayo dito na inipresenta na ng House of Representatives itong mga private prosecutors nila sa upcoming impeachment trial ni BP Sara. Excited na sila Ito. Panoorin natin Thank you, private prosecutors. We will begin with the questions from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Yan. Good morning, ma'am. Kong Jervil. You have so far named 10 private prosecutors. Ilan pa po yung tinitingnan natin na masasama dito sa listahan ng private prosecutors, and have we entered their appearance before the Senate Impeachment Court? They keep on coming. I cannot express the exact figure kung ilan pa ang ilalabas natin or introduce in the succeeding batches, because indeed we are overwhelmed by the support that is coming from the private practitioners. And as a matter of fact, I wish to take advantage also of this opportunity upang pasalamatan ang mga private lawyers. Yung pagtindig nila, along with... Proud ka, pero mga anti-Duterte naman yun Huwag na tayong maglokohan. the House of Representatives, that is for us a validation that we are in the right position of the Philippine history, no? So to answer your Right position raw sa Philippine history. Yeah, history kayo sa Pilipinas na ang daming galit sa inyo. question, ilan pa? Madami, definitely. But I cannot express the exact figure. They will be filing their entry of appearance. At least what I am certain is for this 10, they will be filing their entry of appearance on Monday. That is simultaneously the deadline for the filing of pre-trial brief, no? Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga private lawyers for standing with the House of Representatives. Pro bono po sila
Voluntary po ang pagtindig nila kasama ang House of Representatives because they believe in the mandate of the Constitution for accountability. Ma'am, may we also get an update on the pre-trial brief due on Monday? Kompleto na po ba? Tapos na ang consolidation? Ilan po yung witnesses, final list of witnesses that you're looking at? We cannot discuss in detail the contents of our pre-trial brief, but what I am certain, the number of witnesses is still approximately 25, and we have listed also all our documents to be submitted. And Mark, we are done also listing our stipulations for admissions, no? Siguro, intayin na lang natin yung filing ng House prosecution with the private prosecutors on Monday of this pre-trial brief. Last na lang po, sa mga gusto pong sumagot, Acting Senate President Gatchalian said 16 votes are still needed to convict the Vice President despite the Supreme Court ruling, and dalawa pong senador na outside the coercive powers of the Senate. Do you share that sentiment po? Well, this is subject to debate, I believe, no? Because our law is evolving, and as a matter of fact, even the interpretation as to what constitute quorum is evolving already, no? So the list I can say as to the number of senators required to convict the Vice President, it is necessary to interpret what representation of Filipino people constitute, no? We understand that the House of Representatives are here in a different manner, applying the jurisprudence on Avellino versus Cuenco, which was supplemented by retired Justice Carpio with the case of Trillanes versus Pimentel, at ang dami pa niyang binanggit along the same line, no? Perhaps, I believe that the law is evolving in the same way that this must be interpreted to serve better the mandate of our Constitution. Thank you po. Thank you, BBN. We will take a question now from Billy Vegas of Abante Politico. Hihingi lang po ng comment kasi po binubuhay na naman po yung narrative na ang inuuna na naman ng House ay yung impeachment imbis na yung tulungan yung mga biktima ng Lindol. Totoo naman eh. Nasaan sila? Ang inireklamo nila sa impeachment na si BP Sara, doon, nauna, na tumulong sila. Anong inatupag nila? Pamumulitika. Ganyan sila. Kaya ang daming galit sa inyo eh. Kahit na nasa gitna na kami ng paghahanda sa impeachment trial, hindi nalalayo sa aming kaisipan at kalooban ang mga Kaisipan lang at kalooban? Pumunta kayo doon, tumulong kayo. Ang gago kayo eh. nangyari at mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Isipan lang at kalooban. Pero kung ito po ang inihalal nating mga leaders ng ating bansa, kawawa tayo. Kasi tutulong lang sila sa kaisipan at kalooban. Pero ang nandoon, si BP Sara, tumulong. Actually, nung palang nangyari yon, nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. We have already begun a donation and relief efforts. Pumunta ba kayo doon? At daling sabihin yan. And there have been over 100 members of the House who have already pledged support. Some of them even their own personal Pledge support. Pledge lang yun ha. Hindi sila akto na gumagawa. Pledge lang. Pledge. Handa kaming tumulong sa inyo mga kababayan. Pledge lang. Pero wala sa gawa. resources to help the victims of the earthquake disaster.
under the leadership of Speaker Boji D, nagsasama-sama po ang mga miyembro ng House of Representatives. Ang impeachment ay isang tungkulin namin sa ilalim ng konstitusyon. Pero yung tulungan natin ang mga nasalanta nitong lindol ay isang humanitarian duty at duty din namin ito bilang mamamayang Pilipino. Hindi namin kinakalimutan yon. That is also at the forefront of our minds and our hearts, and we are doing everything we can. Kaya kung magpapahawak tayo dito sa mga dilawan ito, pinklawan itong si Jok, no? Kapag magpapahawak tayo ulit ng mga dilawan, kawawa ang bansa natin. Yan ang katotohanan. Wala. Kung wala itong wala sila itong pagmamahal na talagang tunay na malasakit sa taong bayan. Wala sila sa ganyan. To make sure Hindi that nila kaya ang mga those Duterte. efforts will reach the affected families and communities. Mabanggit ko lang po that we have, aside from yung nabanggit ko that over 100 members have already contributed to the relief drive, that is on top of the individual efforts being done by many of our House members to extend assistance through their own districts, local government partners, and constituents. At yun na nga, tulad ng nasabi ko kanina, there have also been pledges from many members of the House using their own personal resources to help our brothers and sisters in Mindanao. Tuloy-tuloy po yung aming paglilingkod while we are in the middle of preparing for this constitutional trial. We are also not forgetting our duties to legislate, and of course our duties to provide as much assistance and support as we can to those who were affected by that earthquake. Thank you. Thank you, Billy. Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po. Attorney Kapunan mentioned earlier that the coming days will be difficult and that there will be a lot of fake news for the private prosecutors. Are you prepared to be the subject or the target of such disinformation in the coming days? Are you addressing this to us? To all the private prosecutors po, ma'am. Yes. I eat media for breakfast, lunch, and dinner, so this is not new. I've worked with many of you. Corny. And some of my cases have been controversial. But the common denominator of all the cases I have handled is a moral certainty. It's a certainty that we are for the truth. We are for the rule of Yabang rin, law. no? Mayabang. And so if that is the guide, if our conscience is personally speaking, I go to this impeachment trial with a clear conscience. It does not matter if we are hit personally for all the wrong or right things I've done in the past. What matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our Useful public raw sila. prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So the direct answer to your question, ma'am, is bring it on. Corny. For the other private prosecutors po. So, the hit that we will encounter and or experience, that is expected, but it's nothing compared to the honor that this obligation that we are fulfilling, the honor that it brings. Wala po yan. Yung magiging pambabastos, yung fake news, yung mga memes that will be created attacking us, wala po yan kumpara sa karangalan na mapabilang sa mga private prosecutors na mag-pro-prosecute ng mga articles of impeachment against the Vice President. Sabi nga ni Chair Jinky, knowing that we are in the right side of history makes all of the hardship, all of the difficulties, all of the fake news worth it. It's nothing compared to the honor of making sure
that those that must be held accountable should be held accountable, no matter the case that you are the Vice President of the Republic of the Philippines. For PECABAR law, no, PECABAR is not that media savvy really, no. So to us, this is just like any other legal work that we have handled and we are handling. So this is nothing personal, no. We are given a job, we are given a objective, so we'll just fulfill our objective in this case, like any other case that we have handled and we are handling for other clients. So that's it. Was that also for Attorney Ali, sir? Okay. For the public and the private prosecutors, yung Senate website po was hacked this morning. And a few days ago, the NBI revealed a threat against the Senate building and the surrounding areas. So is this a concern in connection with the impeachment trial? You know, it's hard to speculate, no, if this is connected to the impeachment trial. But what is clear, we have a schedule already for our first pre-trial conference on June 18, and that will be this coming Thursday. So I wish to express my concern about the security and safety of those who will be joining the filing of pre-trial brief on Monday, and those who will be joining the conduct of the pre-trial conference on Thursday, as well as all the senators, even the defense team, and the officials and employees of the Senate who are staying in the premises, no? And let me take advantage of this opportunity upang manawagan sa ating law enforcement agencies. That includes, of course, the investigative bodies like the NBI, the DOJ, the PNP, no? Atin pong tingnan ito. Let us look into this and make sure na ligtas, safe and secured ang premises ng Senate. If this is connected to the impeachment trial, then we have more reason to make sure that this will be addressed, because this is a very significant process. This is a constitutional process that concerns the interest of every Filipino across the world, no? So, whether connected or not, sana ay tutukan po ito ng ating mga katuwang sa paglilingkod mula sa law enforcement agencies. Ma'am, is the House of Representatives beefing up security for the public and the private prosecutors? And what about the witnesses and the evidence? Well, the leadership actually initiated the communication already about providing the necessary security to all the prosecutors, considering the report of the NBI, the hacking of the Senate official website, no? And of course, apart from this, we express likewise our concern in securing as well our witnesses and the evidence to be presented, and there are ongoing communications already in order to address that. Communication between the House and sino po, ma'am? Of course, it's the leadership who can help us. Remember that both the private and the public prosecutors will be appearing before the impeachment court to represent the institution and the people whom we serve, no? At syempre, ang institution ang katuwang natin to make sure that we will all be safe as we continue to participate in the impeachment process. Not only the prosecutors, but also the evidence and the witnesses which we will be presenting during the trial. Ma'am, meron bang parang safe house for the witnesses, or meron bang vault or storage for the evidence, and meron bang house security na naka-assign na magbantay sa mga ito? If I answer that, I have to kill you. We cannot divulge it. We cannot divulge. But it's a real concern, no? As practicing lawyers. Maalala natin,
nung height ng prosecution ng drug Yabang war sa nitong Quezon babaeng to. City, nasunog ang Quezon City City Hall. Nung nagkakaroon ng election protest sa Comelec, nasunog ang Comelec. So, and we surmise that this may have to do with documents. And so, we echo the concern of our head public prosecutor, Ma'am Jinky, that there should be measures to protect our documents kasi na-transmit lahat. Speaking from an evidence point of view, we have to safeguard our evidence because the evidence from the House has been transmitted already. Most of our documentary evidence has been transmitted to the Senate, and in the pre-trial that will happen, where the pre-trial order says there will be pre-marking of documentary exhibits. We have a room full of documentary exhibits, literally and figuratively. We hope, we trust that the Senate will provide protection, not only, especially for our people, but as well for the evidence in the impeachment case. The other thing is, I guess, media is watching the courtroom, the impeachment courtroom battle. But I think media should also be sensitive, as Chairman Luis Tru said, to the courtroom outside. Because there have been many civil society groups that have launched a Senate Watch. There will also be a People's Impeachment Court. Maybe media should also listen to what is happening outside, because if there is any trouble, sabi nga nila baka may dumating na armed men or baka may coup d'etat, but this is all speculation. What's important is we are all Praning lang vigilant. kayo. Nagpapraning-praningan kami sila sa eh. prosecution and civil society. Thank you po. Thank you, Tina. We will now recognize Lance Mexico of Newswatch. Hello, good afternoon po to the private prosecutors. As we all know po, there are 4 articles of impeachment. Merong about confidential fund misuse, alleged confidential fund misuse, unexplained wealth, bribery, and the threats to the president. Sa mga private prosecutors po, which do you think yung strongest among the articles of impeachment which would lead to the conviction of the vice president? I think I've been asked that question ilang beses na, at saka yung sagot is diretso. Yung pinakamalakas, tsaka yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yun yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo, sa kanyang kabiyak, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Hindi po normal sa isang civilized na bansa gaya ng Pilipinas na yung isang vice presidente i-aanunsyo sa publiko that she already contracted an assassin to kill no less than the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Kung yung ginawa ng Vice President ay nangyari sa ibang bansa, matagal na pong napatalsik sa posisyon yung Vice President. Let's ask the public, let's ask the media. Okay? Is it normal to do that? So personally, that is my take as to ano yung pinakamalakas, yun yung pagbabanta sa buhay ng no less than the highest officials of the land. How about the others po? Lahat. Amen. Corny mo, ma'am? Ang corny. May That pa-amen, question amen actually pa. goes to the merit of the case, but there's a presumption of regularity. So I think all articles have potentials, no, based on our review for conviction. Okay, so yun po ang ano nila ha.
ito mga private prosecutors. Napansin ko lang ang mga mayayabang sila, no. Pero normal siguro 'yan sa kanilang trabaho, pero ang sa akin lang, at the end of the day, ang tanong, makakuha ba sila ng 16 votes from the senators? Kasi kailangan pa nilang kasuhan yung Cayetano Black. Ang administrasyon. Uubusin pa nilang arestuhin yung Cayetano Black para makuha nila yung sapat na boto. Yun lang naman eh. Obvious naman ng galawan nila eh. So guys ha, sa mga nanonood ngayon, paki-comment na lang kung ano ang opinion ninyo patungkol po dito. Okay? Like and share this video sa mga nanonood, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Updated pa kayo sa mga balita, okay? Tingnan lang natin kung what will be the move of the defense team ni BP Sara, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.